sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa iyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin unang-una sa lahat ang biyayang ito. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo at manalangin tayo. Maaari pong ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa panalangin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal din natin ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagkamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa dikalig. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, kaya naalala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Sinabi niya, Abram, yamang pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak. Ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At pinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar. 10 taon na si Abraham na naninirahan sa Kaanan nang ito'y nangyari. Matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y pinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, "Ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya ay nagdadalang tao?" Ang Panginoon ang umatol kung sino sa atin ang matuwid. At sumagot si Abram, "Ibinabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo." Pinagmalupitan ni Sarai si Agar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa langsangang patungo sa shore. Tinanong siya, "Agar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta?"
Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel. At dinugtong pa. Ang mga anak mo ay pararamihin, at sa karamihay di kayang bilangin. Di magluluwat, ika'y magsusupling. Ngalang itatawag sa kanya'y Ismael. Dininig ng Panginoon iyong mga daing. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Nagsila nga si Agar ng isang lalaki, at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya ay dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, sa kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Upang makita ang pag-unlad nila, iyong hinirang, kasamang iyong bansay nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong ngalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Laslet, Quasi Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung kayo po ay magpapatayo ng isang bahay, gusto niyo po ba'y matibay?
Siyempre naman, di ba, bago yung design, bago yung ganda, tibay muna. Yun ang pinakamahalaga sa pagkataanin mo ang isang maganda na bahay. Kung madalas ka namang nag-aalinlangan sa tibay nito, lalong-lalo na ngayong napag-uusapan na rin yung the big one o yung malakas daw na lindol na po pwede nating maranasan dito sa ating bayan anytime. Of course, magdasal po tayo na sana'y wag naman. Pero dapat ay pinaghahandaan din po natin yan. Kaya nga po dito sa ating diocese ay pinapaalalahanan kaming mga pare, lalo na mga kura paroko, na pa-inspeksyon, pa-check ang integridad ng mga simbahan, ng mga kapilya, maging ng mga kumbento na sigurado ko rin ginagawa ng mga kabani sa ating pamahalaan na naka-assign para dito. Siguradong chinecheck din nila hindi lamang yung mga pinapagawang gusali, kundi yung mga matatagal ng gusali para nga naman maiwasan ang malaking problema. At ganun ang dapat na uri ng paghahanda na ating ginagawa. Maging sa ating buhay, espiritualidad. Paghahanda na nga ay now na. Hindi yung maghahanda tayo kung kailan may nangyayari na o may nangyayari ng sakuna. Dapat, sa una pa lang naghahanda na. Same thing, as I said, with our spiritual life, with our relationship with God. Kasi darating at darating ang mga pagsubok, ang manguno sa buhay natin eh. Kaya dapat ngayon pa lang, ini-inspect na natin, chine-check na natin kung talagang matibay ang pundasyon ng pananampalataya natin. At sinabi sa atin ng Panginoon sa ating gospel reading ang pinakamabisang pang-testing. Tayo ba ay nagsasabuhay ng mga salita niya, ng mga aral niya, ng mga utos niya, ng kalooban niya? Ang ating relasyon ba talaga sa Kanya ay totoo? O masabi lang na Kristiyano, Katoliko tayo? Minamahal ba natin siya ng buo? Minamahal ba natin ang ating kapwa kahit na yung mga hindi ka mahal-mahal para sa atin? Sabi nga niya, kahit ang kaaway natin. Nagbibigay nga ba tayo? Nagpapatawad ba tayo? Humihingi ba tayo ng tawad? Nagpapakumbaba ba tayo? Nagiging tagapaglaban ba tayo ng katarungan, ng katotohanan, ng kapayapaan, etc. Ngayon, sigurado ko, isa man sa mga sinabi ko at isa man sa mas marami pang mga utos at aral ng ating Panginoong Jesucristo, sigurado kong ginagawa naman natin eh. Pero huwag tayong pakakampante na dahil ginagawa natin ng isa, dalawa, o tatlo sa mga ito ay okay na. Tandaan po natin na pundasyon ang pinag-uusapan natin dito. Pundasyon na dapat ay hindi basta-basta. Kasi ano kung may pundasyon nga pero yung bakal sa halip na malaki ay maliit pala. Yung buhangin sa halip na puro ay may halo pala. At yung semento sa halip na buhos o solid ay malabnaw pala. Guguhurin po ang bahay pag ganyan sapagkat may pundasyon ngang naturingan pero hindi naman katibayan. Ganun din pagdating sa buhay pananampalataya natin. Hindi po pwedeng mabuti lamang tayo sa iilang mga bagay. Dapat sa mas maraming mga bagay, kundi man sa lahat ng bagay. Yun ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa ating buhay. Kaya i-check po natin na huwag tayong pakakampante kasi kung isipin po ninyo, wala namang magtatayo ng bahay na iisipin niya, paguguhuin niya ito balang araw. I don't think na yung nagtayo ng pangalawang bahay ay iniisip niya, guguho din ito balang araw. Hindi eh. Kaya ang sabi dito, hangal. Pag sinabing hangal, po pwedeng kulang sa kaalaman o dahil sa kapabayaan, basta lamang nagtayo ng bahay nang hindi iniisip ang integridad nito, kung matibay nga bang talaga. Same thing with us. Wala naman sa atin ang nag-iisip na mag-give up tayo pagdating ng malaking problema, di ba? Wala naman sa ating nag-iisip na mawalan tayo ng pag-asa pagdating ng malaking problema, di ba? At certainly, wala sa ating nag-iisip na mapunta tayo ng impyerno kapag namatay tayo. No, wala. Siguradong wala. Pero, pwedeng dahil sa ating kahangalan, pwedeng dahil sa ating kakulangan ng kaalaman, pwedeng dahil sa ating kapabayaan, lalo na sa pag-iisip natin na nagdarasal naman tayo, nagsisimba naman tayo, gumagawa naman tayo ng mabuti kahit paano, okay na tayo. Hindi. Dapat, siguraduhin natin na matibay talaga ang pundasyon natin. Siguraduhin natin na talagang meron tayong real and not just superficial na relasyon sa Panginoon natin. Father, paano ba natin masasabi na meron tayong malalim na relasyon sa Panginoon natin? Maraming paraan. Nandiyan ang kapag nagsisimba at nagdarasal tayo na bukal na sa loob natin.
Yung hindi na tayo napipilitan, yung hinahanap-hanap na talaga ng ating kaluluwa at katawan, yung kahit wala tayong sasabihin sa Panginoon ay gusto nating nagdarasal sa Kanya, kahit wala tayong hihilingin, yung kapag natural na lang sa atin yung pagiging mabuti, hindi dahil sa gusto natin ng ganti, hindi dahil sa gusto nating mapuri tayo, o hindi dahil sa gusto nating gantimpalaan tayo ng Panginoon natin. Kapag nandun na yung mas malakas na hatak sa atin na gumawa ng mabuti at mas mahina ng hatak sa atin na gumawa ng masama, kapag kahit may mga problema tayo ay nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kahit may mga hinihiling tayo na hindi pa natin nakukuha, okay lang sa atin. Yun yung magandang gauge na meron tayong matibay na relasyon sa Panginoon. Ngayon, kung ang ginagawa natin ay halos kabaligtaran ang lahat ng ito, ibig sabihin po nun, hindi pa talaga solid ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sana i-check po natin habang maaga, hindi yung kung kailan na tayong meron ng problema. Kasi habang maaga, pwede pa nating magawa ng paraan sa tulong ng Diyos. Pero kapag huli na, ay sasabihin nga po ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo nakikilala. At wala nang mas masakit pang pakinggan. Yes, dyan. Kasi ang kalangitan ay yung pagiging malapit sa Diyos. Yun ang langit Yun ang dahilan kung bakit may langit, hindi dahil maganda ang mga makikita at mararamdaman natin sa langit. Hindi, kundi dahil sa Diyos tayo mapapalapit. At hindi lamang yan sa kabilang buhay. Kahit na sa buhay na ito, yung mas maging malapit tayo sa Kanya, ano man ang mangyari, yun ang langit. Kahit na dito pa lamang sa lupa. At yun ay yung maging payapa at masaya tayo sa kabila ng mga problema. Iyon sana ang biyaya na hilingin natin lagi sa banal na misa. Check natin gaano nakalalim ang relasyon natin sa Panginoon natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Hindi ako magtuturo. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong sapagkat diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang Alam samo. kong diringgin ng Diyos Dikit natin ang ating samo mga ko. Panginoon, tulungan mo po akong magtiwala sa iyo. Tulungan mo pong mas pagbutihin ko pa, mas palalimin ko pa ang aking relasyon, hindi sa kung sino man, hindi sa kung ano man, kundi sa iyo lang. Tulungan mo akong mapagkatiwalaan ka ng lubusan. Hindi ko man nagagawa ito, wala sa iyo ang mali, nasa sa akin. Napakarami kong pinagkakaabalahanan, napakaraming mga relasyon ang aking iniingatan kung bakit hindi ko mauna ang aking relasyon sa iyo. Ito pala ang pundasyon ng lahat ng mga tao, mga bagay na iniingatan ko. Sorry Lord. Hallelujah. Tulungan mo ko na mas marinyo ang aking relasyon sa iyo. Hallelujah. Tulungan mo ko na mas maging malapit sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Magtiwala ka sa Diyos upang ang relasyon mo sa Kanya
ay mas tumibay pa, mas tumatag pa kung lalapit ka, Jesus, upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Walang unos, walang baha ang makakatinag sa iyo. Hindi ko sinasabing hindi ka na matatakot. Hindi ko sinasabing hindi ka na mangangamba. Ang sinasabi ko, hindi ka na madadala ng takot mo at ng iyong pag-aalala. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kahit ang bahay na nakatayo sa bato, binabagyo pa rin, binabaha pa rin, pero hindi natitina. Naapektuhan, pero hindi nagiging talunan, hindi gumuguho. Huwag mo hayaang gumuho ang lahat sa iyo. Patatagin mo sa tulong ng Panginoon ang relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. At nubayan mo't paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Nalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kapanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming lahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin saglit ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ang Lasal at ang Ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong hapag upang ang aming taimtim na ginanap
ay maging pangtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ay may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon na gumanti sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.